Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Alfonso, na isang binatang kuba na hindi nakaranas ng pagmamahal sa sarili niyang ama. Nang umatake muli ang mga aswang sa baryo ni na Alfonso, ay nagkaroon siya ng kagustuhang makipaglaban, lalo na't dating manunugis ang tatay niya. Ngunit tumutol ang tatay niya, nasanayin siya. Kaya hinanap niya ang matandang lalaki na nagsanay noon sa kanyang ama. Papayagan kaya si Alfonso ng matandang yun na magsanay sa ilalim nito? At mapapasakamay ba niya ang isang makapangyarihang mutya na tanging ang karapat-dapat lamang ang nakakakuha? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bata pa lang ay kuba na ang binatang si Alfonso. Sa pagkakaalam niya ay nahulog siya noong 2 taong gulang siya sa duyan at napuruhan ng gusto ang likod niya sa aksidenteng yun. Dahil sa pangyayaring yun ay hindi lumaking normal si Alfonso. Palagi siyang tinutukso ng mga kaklase niya dahil nga sa pagiging kuba niya, at yun ang naging dahilan upang piliin niyang huminto na lamang sa kanyang pag-aaral. Dahil hindi nakapagtapos, ay naghahanap buhay si Alfonso sa isang taniman ng niyog sa kanilang baryo. Umaakyat siya sa puno ng niyog at kinukuha niya ang bunga noon. Isang hapon, kakatapos lang sa trabaho ni Alfonso, pasan niya sa balikat ang isang sako ng balinghoy na ibinigay sa kanya ng amo niya. Malapit na siya sa kanilang bahay nang makasalubong niya ang kaibigan niya na si Pepe. Hoy! Alfonso! Mukhang mabigat yung pasan mo ah! Mga balinghoy to. Ibinigay sa akin ni Sir Warren. Pwede naman tong kainin ni tatay o kaya ay ibenta ang iba eh. Dapat hindi ka na nagbubuhat ng mabibigat, pambihira ka. Lalo kang makukuba niyan eh. Ikaw naman, magbuhat man ako ng mabigat o hindi, ay kuba na talaga ako. Wala na akong magagawa sa bagay na to, Pepe. Sa bagay, pero pwede ba akong makahingi ng ilang piraso ng balinghoy? Paborito ko kasi yan eh. Kapag papakuluan lang sa tubig tapos isasawsaw sa kinayod na nyug na may asukal. Yun lang ba? Walang problema. Magpunta ka na lang sa bahay at bibigyan kita. Yon! Salamat, Chong ha. Napakabait mo talaga. Alangan namang piliin ko pang maging masamang tao. Di ba? Kuba na nga ako tapos masama pa ang ugali ko. Ikaw talaga oh. Para namang minamaliit mo ang sarili mo sa sinabi mong yan eh. Alam mo, Chong, kahit kuba ka, mas may silbi ka pa kaysa sa mga batugan dito sa baryo natin. Ang dami nga dito na normal, pero napakatatamad naman. At isa na ako sa mga tamad na yun. Mabuti naman at aminado ka sa bagay na yan. O paano? Mauna na ako at baka mapatagal pa ang kwentuhan natin eh. Kailangan ko na makauwi sa amin at baka mapagalitan na ako ng tatay ko kapag gabi na eh. Wala pa rin ako sa amin. O sige. Mag-iingat ka, Chong ha. Ay, teka. Oo nga pala, Chong. Sandali lang. Bago ko makalimutan, narinig mo na ba yung bulong-bulungan dito sa atin? Inaswang daw yung buntis na anak ni Mang Berto ah. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? May aswang na naman dito sa atin? Mukhang gano'n na nga. Ay, Diyos ko. Sana naman wag nang maulit yung nangyari dati na halos gabi-gabi naatake tayo ng mga aswang. O sige na, umuwi ka na sa inyo. Tanging si Pepe ang masasabi ni Alfonso na totoo niyang kaibigan. Mula sa pagkabata ay magkalaro na sila
at palagi pa silang magkaklase sa eskwelahan. Nakapagtapos naman ng high school si Pepe, pero mas gusto nito na tumambay lang kesa sa magtrabaho. Si Pepe rin ang palaging nagtatanggol sa kanya sa tuwing merong nanunukso sa pagiging kuba niya. Maraming beses na itong nakipagsuntukan nang dahil sa pagtatanggol kay Alfonso. Nang makarating si Alfonso sa bahay nila na gawa sa sawali at pawid, ay inilapag niya sa isang sulok ang sako. Naabutan niya roon ang kanyang ama na si Mang Salvador na nakadungaw sa bintana habang nakatanaw sa malayo. Lumapit si Alfonso kay Mang Salvador. Magmamano sana siya, ngunit hindi inabot ni Mang Salvador ang kamay nito. Tay, binigyan po pala ako ni Sir Juanen ng isang sako ng balinghoy. Tay, pwede po ba nating kainin yan sa almusal? Kumusta po pala kayo rito sa maghapon? Hindi ba araw na sahod mo ngayon? Nasaan ang sinahod mo? Nandito po, tay. Ito po, oh. Akin na. Oh, bakit kulang to? Araw-araw ka nang pumapasok sa trabaho mo, hindi ba? Tay, kumuha lang po ako ng pambili ko po ng tsinelas. Butas na po kasi yung ginagamit kong tsinelas eh. Bakit? Nagagamit mo pa naman yun, di ba? Marami tayong utang na dapat bayaran, Alfonso. Bawat sentimo na kinikita mo ay mahalaga. Ipagpaliban mo na muna ang pagbili mo ng tsinelas. Sige po. Kinuha ni Alfonso sa bulsa ng kanyang pantalon ang pera na sana ay pambili niya ng tsinelas. Inabot niya yon sa ama niyang si Mang Salvador na agad naman itong kinuha. Nag-iisang anak si Alfonso ni Mang Salvador. Noon ay kilala sa kanilang baryo ang tatay niya bilang isang mahusay na manunugis ng mga aswang. Ngunit nagbago ang lahat simula nang mamatay ang asawa nito. Ang pagkamatay ng nanay ni Alfonso ay isinisisi ni Mang Salvador kay Alfonso. 10 taong gulang pa lamang noon si Alfonso nang lumabas siya sa bahay nila isang gabi. Sinundan siya ng nanay niya at inatake sila ng aswang. Pinatay ng aswang ang kanyang ina habang si Alfonso ay nakatakas na sugatan. Matapos ang masalimuot na pangyayari na yon, ay huminto na si Mang Salvador sa pagiging manunugis ng mga aswang. Maging ang pagtrato nito kay Alfonso ay nagbago na rin. Naging malamig sa kanya ang sarili niyang ama. Ganun pa man, hindi nagtatanim ng sama ng loob si Alfonso kay Mang Salvador. Naniniwala siya na kasalanan niya ang lahat, kaya ganun ang pakikitungo ng kanyang ama sa kanya. Kinagabihan, nakakabingi ang katahimikan habang kumakain ang mag-ama na sina Alfonso at Salvador. Palaging ganun ang tagpo tuwing kumakain silang mag-ama. Magkasama sila pero parang magkalayo. Bihira silang mag-usap at para kay Alfonso ay hindi normal ang ganun, lalo na at dalawa lang silang magkasama sa bahay. Oo nga pala, tay. Nakasalubong ko po kanina si Pepe. Ang sabi niya po inatake daw po ng aswang yung buntis na anak ni Mamberto. Hindi po kaya may aswang na naman po dito sa baryo natin? Hayaan mo sila. Ang importante ay hindi tayo ang inatake ng aswang. Tay, naisip ko lang po na baka mangyari ulit yung nangyari noong bata pa ako na pinuntirya po ng aswang ang baryo natin. Ano pong gagawin nyo kapag ganun po nangyari? Wala. Malamang. Sarili ko lang ang iisipin ko. Ayaw nyo na po ba talagang bumalik po sa pagiging manunugis ng aswang, tay? Naaalala ko po noon, napakagaling niyo pong makipaglaban sa mga aswang kahit wala po kayong ginagamit na agimat o kaya mutya. Hindi po ba kinatakutan ng mga aswang ang baryo natin nang dahil po sa inyo?
Teka nga, ano bang gusto mong palabasin, Alfonso, ha? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin? Tay, naisip ko lang po kasi na baka ito na po ang tamang oras para bumalik po kayo sa pagiging isang manunugis. Kung sakali po kasi na maulit yung nangyari nun, ay kailangan po ng baryo natin ng magtatanggol mula po sa mga aswang. Para sa kasalanan mo, matagal ko nang isinarado ang partingan ng buhay ko. Simula nang mamatay ang nanay mo, nawalan na ako ng ganang ipagtanggol ang baryong to sa mga aswang. Palagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ang ibang tao ay nagawa kong protektahan, pero ang sarili kong asawa ay hindi. Isa pa, kasalanan mo kung bakit tinalikuran ko ang pagiging manunugis. Kung hindi ka sana lumabas ng gabing yun, hindi mamamatay ang nanay mo. Pinigilan ni Alfonso ang mapaluha. Pakiramdam niya ay paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang dibdib niya sa mga salitang yun mula sa kanyang ama. Tay, kailan niyo po ba ako mapapatawad sa nagawa ko po na yun? Hinding-hindi kita mapapatawad, Alfonso. Habang buhay kitang sisisihin sa pagkamatay ng asawa ko. Tandaan mo yan. Bakit? Kapag pinatawad ba kita, ay mabubuhay ang nanay mo? Alam mo, nakakawalang ganang kumain dahil sa mga sinasabi mo. Peste buhay to. Hindi na tinapos ni Mang Salvador ang pagkain at padabog itong tumayo. Dumiretso ito sa labas ng bahay nila. Hindi na nagtangka pa si Alfonso na sundan ng kanyang ama. Alam niya na mas lalo lamang yung magagalit kapag sinundan niya. Nang mag-isa na lang siya, ay doon niya na pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik si Mang Salvador na may dalang isang bote ng alak. Naupo ito sa labas at doon nito ininom ng mag-isa ang alak. Pinanood lang ni Alfonso ang kanyang ama. Bilang nag-iisa nitong anak, masakit para sa kanya na wala siyang pagmamahal na natatanggap mula rito. Ngunit kahit ganun ang trato nito sa kanya, kahit paano ay naiintindihan niya kung saan nito hinuhugot ang galit nito sa kanya. Umasa na lang si Alfonso na isang araw ay magigising siya na pinapatawad na siya ng tatay niya. Nakatulog na si Alfonso sa paghihintay sa tatay niya na matapos sa pag-iinom. Nang maalimpungatan siya, ay nakita niya na nakahiga si Mang Salvador sa lupa sa labas ng bahay. Hay nako, ang hilig niyo talagang uminom tapos bigla kayo matutulog dito, tatay. Maingat na itinayo ni Alfonso ang tatay niya. Dinala niya yon sa loob ng kanilang bahay at inihiga niya sa banig. Kumuha siya ng basang bimpo at pinunasan niya ang mukha nito at braso. Habang ginagawa niya yon, ay napatitig siya sa mukha ng kanyang ama. Naisip niyang sabihin dito ang mga bagay na gusto niyang sabihin, pero hindi niya magawa dahil nahihiya siya. Tay, sana dumating ang araw na mapatawad mo ko sa nangyari kay nanay. Hindi ko naman po ginusto na mawala siya eh. Bata pa po ako ng panahong yun at hindi ko pa alam ang magiging resulta ng mga ginagawa ko. Pero kahit galit po kayo sa akin, tay, gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po kayo. Masuyong hinaplos ni Alfonso ang buhok ng tatay niya. Nang masiguro niya na malinis na ito, ay humiga na siya sa tabi nito at ipinikit ang kanyang mga mata upang matulog. Sa mga sumunod na araw, ay mas naging maingay ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa aswang. Nung una, ay kwento-kwento at haka-haka lamang ang lahat. Hanggang isang umaga, natagpuan ng bangkay ng isang lalaki sa may bukana ng gubat. Halos hindi na yun makilala
Sa tindi ng mga sugat nun sa katawan, parang nilapa yun ng isang mabangis na hayop. Doon na tuluyang naniwala ang lahat na may aswang na naman sa kanilang baryo. At mula noon ay halos wala nang lumalabas ng bahay kapag sumasapit ang dilim. Isang umaga, magkasamang naglalakad sina Alfonso at Pepe patungo sa ilog na paborito nilang liguan simula noong mga bata pa sila. Grabe yung nangyari kay Mang Estong, no? Nakita mo ba yung katawan niya? Oo, hanggang ngayon nga hindi ko pa rin makalimutan ang itsura ng bangkay ni Mang Estong . Alam mo Pepe, walang duda, aswang nga talaga ang pumatay sa kanya. Sinabi mo pa. Nakakatakot na tuloy ulit dito sa baryo natin, no? Narinig ko nga na meron na raw nag-alsa balutan at may mga nagbabalak na rin umalis at lumipat na lamang sa ibang lugar. Malas nga lang kasi wala na kaming ibang bahay kundi dito lang . Gusto rin sana namin . Kami naman ay may kamag-anak sa Maynila, pero hindi ko alam kung gusto ni tatay na umalis kami rito . Oo nga pala, hindi ba dating manunugi si Mang Salvador? May nasabi ba siya sa'yo tungkol dun sa mga nangyari? Siguro naman, kahit hindi siya ganong lumalabas ng bahay niyo alam niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Ang totoo niyan, nung sinabi mo sa akin yung tungkol sa anak ni Mang Berto na buntis, ay sinabi ko sa kanya na baka may mga aswang na atake ulit dito sa atin . Ang sabi niya wala siyang pakialam dahil ang importante daw hindi kami ang sinalakay ng aswang na yun. Wala ba siyang nabanggit na makikipaglaban ulit siya sa mga aswang kung sakali? Meron naman. Ang sabi niya, hindi na siya babalik sa pagiging manunugis. Alam mo naman, simula nung nawala si nanay, ayaw niya nang makipaglaban sa mga aswang. Alam ko na hindi lang ako ang sinisisi niya sa nangyari kay nanay. Sinisisi rin ni tatay ang sarili niya kasi hindi niya nagawang protektahan si nanay . Ikaw, wala ka bang balak na sumunod sa yapak ng tatay mo? Nag-iisa kanyang anak, di ba? Dapat sanayin ka niya para maging manunugis ka rin, Alfonso. Hindi nga niya ako masyadong kinakausap Tapos sasanayin pa niya ako. Sus, malabong mangyari ang sinasabi mo, Pepe. Sayang naman pala kung ganon. Hay, sana naman ay merong matapang na makipaglaban sa mga aswang kung sakaling umatake na naman sila dito sa baryo natin. Naputol na ang pag-uusap ng magkaibigan nang makarating na sila sa ilog. Hinubad ni Pepe ang pang-itaas nitong damit habang si Alfonso ay lumusong sa tubig nang hindi naguhubad. Hindi kasi siya sanay na maghubad sa labas ng kanilang bahay dahil nahihiya siya na may makakita sa hindi normal niyang likod. Habang masayang naliligo ang dalawa sa ilog, ay may mga kabataang dumating. Pinagtawanan at tinukso ng mga yon si Alfonso. Tinawag siya ng isa na pagong na naliligo sa ilog. Hoy! Kayo Kung nandito kayo para mang-inis lang, ay magsilayas na kayo. Mga wala kayong GMRC? Ganyan ba ang itinuro sa inyo ng mga magulang nyo? Ang manlait na may kapansanan? Sige na! Umalis na kayo. Kundi, sabay-sabay ko kayong lulunurin dito. Tila natakot naman kay Pepe ang mga makukulit na bata, kaya umalis na ang mga yon. Nagtungo si Alfonso sa gilid ng ilog. Agad na naglaho ang saya na meron siya kanina. Naupo siya sa malapad na bato at malungkot na tumingin sa pag-agos ng tubig. Tumabi sa kanya si Pepe at inakbayan siya. Huwag mong sabihin na nagpapa-apekto ka sa mga sinabi ng mga makukulit na batang yun. Ewan ko ba, pare? Tanggap ko namang kuba ako At iba ako sa ibang tao na nandito. Pero sa tuwing ginagawa kong katatawanan, hindi ko maiwasang manliit at mahiya sa sarili ko. Pambihira. Ano ka ba naman, Chong? Huwag ka magsalita ng ganyan sa sarili mo. Kuba ka, pero hindi mo yung ginagamit na dahilan
para maging tamad. Daig mo pa nga napakaraming walang kapansanan dito sa baryo natin eh. Gaya ko na lang, wala akong kapansanan. Pero aminado ako na sobrang tamad ko. Kaya, wag mong papakinggan yung hindi magagandang sinasabi ng mga tao sa'yo. Kasi para sa akin, walang problema kung kuba ka. Salamat, Chong, ha. Salamat kasi simula bata pa tayo ay palagi mo na lang akong ipinagtatanggol. Kahit ngayon na malalaki na tayo, ay ganun pa rin ang ginagawa mo. Siyempre naman, ano pang silbi ng pagiging magkaibigan natin? Kung hindi ko yung gagawin, di ba? Tara na, maligo na ulit tayo. Huwag mo nang iisipin yung mga sinabi ng mga pasaway na batang yon. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ni Alfonso kay Pepe. Nang tumayo na ang kaibigan niyang si Pepe para bumalik sa tubig, ay sumunod na rin dito si Alfonso at inalis muna niya sa utak niya ang hindi magandang nangyari kanina. Basang-basa si Alfonso nang umuwi siya sa bahay nila mula sa paliligo sa ilog. Naabutan niya ang tatay niya na nagsisibak ng kahoy sa gilid ng kubo. Napansin ni Alfonso na hindi maganda ang timpla sa muka ni Mang Salvador. Tay, ako na po magtutuloy ng pagsisibak nyo. Magpahinga na po kayo sa loob. Wag na. Ako na tatapos ito. Alam mo namang napakaraming gawain dito sa bahay tapos aalis-alis ka. Ako na nga ang gumagawa ng lahat dito kapag nasa trabaho ka. Tapos ako pa rin kahit wala kang trabaho. Tay, minsan lang naman po akong umalis eh. Nagpunta lang po kami ni Pepe sa ilog para maligo. Isa pa yung pakikibarkada mo kay Pepe na yan. Talagang doon ka nakikipagkaibigan? Sa tamad ba naman ang binatang yun? Wala ka na bang ibang mahanap na kaibigan, ha? At mahahawaan ka ng kasipagan? Bakit, Tay? Tamad pa rin po ba ako sa paningin nyo? Ano sabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay hindi naman po ko hinihimok ni Pepe na maging tamad. Saka, Tay, magkaibigan na po kami ni Pepe kahit nung mga bata pa lang po kami. Siya lang po naging kaibigan ko kasi siya lang po ang hindi nanlalait sa pagiging kuba ko. Talagang ipagtatanggol mo pa ang tamad na yun. Magbanlaw ka na nga at maghanap ka ng gagawin dito sa bahay. Hindi porket wala kang pasok sa trabaho mo tatamad-tamad ka na rito sa bahay. Opo, Tay. Bagsak ang balikat na nagtungo si Alfonso sa likod ng bahay nila. Nag-igib siya ng tubig sa balon na naroon upang makapagbanlaw na siya. Mas lalo siyang nalungkot sa mga sinabi ni Mang Salvador sa kanya. Panlalait na ang nakukuha niya sa labas ng kanilang bahay at nais sana niya na kapag nasa loob na siya ng bahay ay pagsuporta naman ang makukuha niya. Ngunit hindi ganun ang nangyayari. Pakiramdam niya, kahit na anong gawin niya, ay hindi siya magiging sapat para sa kanyang ama. Habang tumatagal, ay nadadagdagan pa ang biktima ng aswang sa baryo ni na Alfonso. Nasundan yon ng isang pamilya na natagpo ang walang buhay sa loob mismo ng bahay ng mga ito. Isang karumal-dumal na pagpatay na ang alam ng lahat na aswang lamang ang may kakayahang gumawa. Dahil sa pangyayaring yun, ay natakot si Alfonso sa buhay nila ng kanyang ama. Kaya isang gabi, habang kumakain ng hapunan, ay kinausap niya si Mang Salvador. Tay, mukhang totoo nga po na bumalik na po ang mga aswang dito sa baryo natin. Pinatay po si Aling Carmen at ang buong pamilya niya noong nakaraang gabi. Ayoko ng pag-usapan ng mga aswang-aswang na yan. Tumahimik ka na lang kung ganyan lang din naman ang sasabihin mo sa akin. Pero Tay, hindi po natin dapat ipagsawalang bahala ang hindi magandang nangyayari dito. Ano po kaya kung umalis na po muna tayo dito sa baryo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Kung aalis tayo rito, saan tayo pupunta? Sa Maynila po. Maynila? Sa kamag-anak ng nanay mo, ganun ba? Opo, Tay. Doon nga po. Nagpapatawa ka ba?
Sa tingin mo ba ipapatuloyin tayo ng kamag-anak ng nanay mo? Napakamatapobре na mga yon na akala mo mayayaman. Hindi, ayoko. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magpunta ron. At huwag ka nang babalik dito kung papalayasin ka nila o itrato ka nila ng hindi maganda. Hindi naman po ako aalis dito nang hindi kayo kasama, Tay. Ayoko pong magkahiwalay tayo. Tigilan mo na kayang kadramahan mo. Hindi bagay sa'yo, Alfonso. Tumahimik ka na lang. Tay, iniisip ko lang naman po ang kaligtasan nating dalawa eh. Ayoko pong magsisi tayo sa bandang huli kapag tayo na po ang inatake ng mga aswang. Kaya nga, kung natatakot ka ay umalis ka, wala akong pakialam. Pero ako, hindi ako aalis dito dahil hindi ako natatakot sa mga aswang na yon. Kaya kong mag-isa. Mas gusto ko nga na mag-isa ako rito para hindi ko na nakikita yung pagbumuka mo. Pakiramdam ko kasi ay araw-araw akong pinaparusahan kapag nakikita kita. Hindi muna nagsalita si Alfonso. Sanay na siya sa ganung pagsasalita ni Mang Salvador sa kanya. Pero may mga pagkakataon na talagang tumutusok sa puso niya ang mga sinasabi ng kanyang ama. Simula nang mamatay ang nanay niya, ay hindi niya na naramdaman ang pagiging tatay ni Mang Salvador sa kanya. Pero kung ayaw niyo pong umalis tayo, baka po pwedeng bumalik na po kayo sa pagiging manunugis niyo, Tay. Kailangan na kailangan po ng baryo natin ang kagaya niyo eh. Kayo lang po kasi ang may kakayahan at kaalaman pagdating sa pakikipaglaban po sa mga aswang. Naaalala ko po nun na napakagaling niyo pong makipaglaban at talagang itinuring kayong bayani ng ating baryo. Hindi ba sabi ko sa'yo ayoko ng pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan? Kuba ka na nga, hindi ka pa marunong makaintindi. Tigilan mo na ako sa pagpilit mo sa akin na bubalik sa pagiging manunugis dahil hindi na yan mangyayari. At kung ipipilit mo pa rin yan sa akin, ipapakain na lang kita sa mga aswang para wala nang pipilit sa akin sa mga bagay na ayoko nang gawin. Nang sabihin yun ni Mang Salvador kay Alfonso, ay hindi na siya muling nagsalita. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagkain. Kahit sa loob-loob niya, ay naroon pa rin ng takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanila dahil sa pagbabalik ng mga aswang sa kanilang baryo. Nang dahil sa pagpatay ng mga aswang sa baryo ni na Alfonso, ay tuluyan ang kinausap ng kanilang kapitan, si Mang Salvador, upang himukin itong bumalik sa pagiging isang manunugis. Ngunit kahit na ang kapitan ay walang nagawa para hilahin si Mang Salvador sa buhay na matagal na nitong tinalikuran. Nagdesisyon si Alfonso na sumama sa pagroronda ng mga tanod at ilang kalalakihan tuwing gabi upang kahit paano ay masiguro nila ang kaligtasan ng lahat. Wala man silang kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay mas pinili nila na ilaan ng mga gabi nila sa pag-iikot sa kanilang baryo. Isang gabi, narinig ni Alfonso ang pagtawag ni Pepe sa labas ng bahay nila. Alfonso! Alfonso! Tara na! Magsisimula na magronda si na Kapitan! Nakakatawa ka, Alfonso. Talagang sumasama ka pa sa pagroronda? Ano akala mo? Kaya mo makipaglaban sa mga aswang? Ito ang tandaan mo. Walang laban ang kubang kagaya mo sa mga aswang. Ito lang po kasi ang paraan ko para makatulong po dito sa baryo natin, Tay. Isa pa po, hindi lang naman po ako lalaban kung sakali eh. Kasama ko po si na Kapitan at ang mga tanod. May ilang kalalakihan din po kaming kasama. Marami-rami po kami. Sige, ilagay mo sa panganib ang buhay mo. Ipapalibing na lang kita kapag namatay ka. Tahimik na kinuha ni Alfonso ang kaluban ng itak at isinabit yon sa kanyang bewang. Nagpaalam siya kay Mang Salvador, ngunit hindi man lang yun umimik. Kahit konting pag-aalala, ay wala siyang nakita rito. Lumabas na siya at sumama kay Pepe sa pagroronda. Hindi ba talaga tayo tutulungan ng tatay mo na tugisin ang mga aswang, pare?
Sa tingin ko wala nang bagay ang makakapagpabalik kay tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang, Pepe. Kinausap na siya nun ni Kapitan pero ayaw niya talaga. Ang totoo, kaya ako sumasama sa pagroronda dahil nahihiya ako sa mga tao rito sa baryo natin. At bakit ka naman mahihiya? Pambihira ka, oo. Baka kasi sabihin nila na anak ako ng dating manunugis pero wala naman akong ginagawa para protekta ng mga tao laban sa mga aswang. Ayan ka na naman Palagi mong iniisip ang sinasabi ng ibang tao Alam mo, Chong, ito ang tatandaan mo ha. Kapag palagi mong inaalala ang sasabihin sa'yo ng iba, ay hindi ka magiging masaya. Pero salamat kasi sinamahan mo kami sa pagroronda. Kung kasama sana natin si Mang Salvador, magiging madali sana sa atin ang lahat. Sinabi mo pa, kahit bata pa ako nung huling beses ko nakita si tatay na nakipaglaban sa mga aswang, ay hindi ko nakakalimutan kung paano siya makipaglaban. Sobrang astig niya talaga nun, di ba? Pinangarap ko nga dati na maging kagaya ni tatay kasi idol na idol ko talaga siya. Sandali, Alfonso. Ulitin mo ang sinabi mo. Alin? Yung idol na idol ko si tatay? Hindi yun. Yung pinangarap mo dati na maging kagaya ka niya? Paano ko pa uulitin? Ikaw na nga nag-ulit. Oo nga no. Pero may naisip kasi ako sa sinabi mo na yan. Hindi ba nag-iisang anak ka lang ni Mang Salvador? Sa pag-aalam ko, wala namang ibang anak si tatay sa ibang babae. Kaya ako lang talaga ang anak niya. Bakit ba? Naisip ko lang na baka pwedeng sundan mong yapak ng tatay mo. Maging manunugis ka rin kagaya niya. Siyempre, anak ka niya. Kaya malamang ay nasa dugo mo rin ang pagiging isang manunugis, di ba? Ano namang alam ko sa pakikipaglaban sa mga aswang? Ikaw naman, Pepe, Di magpaturo ka sa tatay mo. Yung sinabi ko sa'yo dati, bakit hindi mo subukan na humingi ng tulong sa kanya? Tutal, ayaw niya na makipaglaban sa mga aswang, di ba? Kung ayaw niya, ikaw na lang ang turuan niya. Magsasalita pa sana si Alfonso nang makarinig sila ng sigawan sa hindi kalayuan. Nanlalaki ang mga mata na nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Hindi na sila nag-usap at tumakbo na sila sa pinagmumulan ng sigawan. Pagkarating nila sa dulong bahagi ng baryo ay nanghilakbot sila nang makita ang dalawang aswang na inaatake ang mga tanod. Kahindik-hindik ang anyo ng mga aswang. Parang kahoy na ubod ng tigas ang balat ng mga yon. May matutulis na mga kuko, nanlilisik ang mga mata at ang mga ngipin na parang maliliit na patalim. Umaangil ang mga yon na parabang mababangis na hayop. Pre, umalis na tayo rito. Baka masaktan pa tayo, tara na. Ano ka ba, Pepe? Bakit tayo aalis? Hindi ba kaya tayo nagro-ronday para tugisin ang mga aswang na yan? Tara, tulungan natin ang mga tanod. Hindi na hinintay ni Alfonso na magsalita ang kaibigan niyang si Pepe at dire-diretso siyang tumakbo upang subukang patayin ang mga aswang. Inilabas niya mula sa kaluban ng itak at tatagain niya sana ang isang aswang na aatakihin ang isa sa mga tanod. Ngunit bigla siya nung nakita. Sinunggaban si Alfonso ng aswang. Iniharang niya ang kanyang braso at malakas siyang napasigaw nang maramdaman niya ang pagbaon ng matalim na pangil nito sa kanyang laman. Nabitiwan ni Alfonso ang hawak niyang itak. Akala niya ay katapusan niya na, pero biglang tinaga ni Pepe sa batok ang aswang, kaya kumawala ang mga ngipin nito kay Alfonso. Nang bumagsak ang aswang sa lupa, ay doon na ito pinagtulungang atakihin ng mga tanod. Habang ang isang aswang ay tumakbo na, papalayo at tumakas. Nanatili si Alfonso sa kinatatayuan niya habang pinapanood niya ang pagpatay ng mga tanod sa aswang. Maya-maya pa ay lumapit ang nag-aalalang si Pepe sa kanya. Sugatan ka, Chong! Nako, kailangan madala ka kagad kay Lolo Paing para magamot yung sugat mo.
Hindi talaga ako pwedeng maging kagaya ng tatay ko, Pepe. Wala man lang akong nagawa para labanan yung aswang. Tignan mo, at ako pa nasugatan tuloy. Anong walang nagawa? Sinubukan mo pa rin naman lumaban. Mamaya mo na nga isipin yan. Dadali na muna kita kay Lolo Paeng. Hinamahan si Alfonso ni Pepe sa albularyo sa kanilang baryo na si Lolo Paeng. Nilinis ng matandang lalaki ang sugat ni Alfonso at nilagyan yun ng langis. Matapos yun ay pinauwi na sila ng matanda. Nagdesisyon si Pepe na samahan si Alfonso hanggang sa makauwi siya. Habang naglalakad ay tulala si Alfonso. Grabe no? Biruin mo? Nakapatay tayo ng isang aswang. Mukhang kaya naman pala nating makipaglaban kahit hindi tayo mga manunugis Kayo lang ang nakapatay sa aswang at hindi ako kasama ron. Napakahina ako, Pepe. Siguro mas lalo akong pagtatawanan dito sa baryo natin dahil hindi ako kagaya ng tatay ko na napakahusay na manunugis. Ay nako, ayan na naman po tayo sa pagmamaliit niya sa sarili niya. Alfonso, yung pagsama mo sa pagroronda gabi-gabi ay napakalaking tulong na noon sa ating lahat dito sa baryo. Aba, hindi lahat ng kalalakihan dito sa atin ay may tapang na sumama sa pagroronda. Sa kayong nangyari kanina, nasugatan ka ng aswang kasi mabilis lang talaga siyang gumalaw, kaya ganun. Ewan ko, Pepe pero pakiramdam ko ay ako ang dapat na manguna sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil anak nga ako ng isang dating manunugis. Nararamdaman ko na inaasahan ako ng mga tao na magiging kagaya ako ng aking ama. Sinabi ng huwag mong isipin ng mga bagay-bagay Ang kulit mo naman Ang importante ay may ginagawa ka para sa baryo natin. Sinusubukan mo. Hindi mo kailangan maging bayani o tagapagtanggol gaya ni Mang Salvador noon. Oh, paano? Nandito na pala tayo sa tapat ng bahay nyo. Uuwi na rin ako sa amin Sige, Pepe. Salamat sa pag-aatid Mag-iingat ka pa uwi. Sige, Chong. Naglakad na paalis si Pepe at hindi muna pumasok si Alfonso sa bahay nila. Hindi pa rin nawala sa isip niya ang nangyari kanina. Sigurado siya na kung nandoon lang ang tatay niya kanina ay mas lalo siya nitong ikakahiya. Maya-maya pa ay pumasok na siya sa bahay nila. Naabutan niya si Mang Salvador na mag-isang nag-iinom. Gising pa po pala kayo, Tay. O ano? Paano yung sugat mo sa braso? Inatake po ng aswang ang mga tanod Sinubukan ko po silang tulungan tapos, yun, nakagat po ko ng aswang sa braso, iniharang ko po Nakita mo na nangyari sa'yo. Walang silbi ang pagsama-sama mo sa pagroronda-ronda na yan dahil hindi mo naman talaga kaya makipaglaban sa mga aswang Napakatigas kasi ng ulo mo. O ano, tignan mo nangyari sa'yo. Buti nga sa'yo. Tay, hindi man lang po ba kayo nag-aalala sa akin? Nasugatan po ako dahil sa aswang. At bakit naman ako mag-aalala sa'yo, Aber? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka may sugat Sa kabuhay ka naman, ano ba dapat kong ipag-alala? Dapat po bang mamatay muna ako bago kayo mag-alala sa akin? Tigil-tigilan mo na nga ako sa mga padrama-drama mo na yan, Alfonso. Alam mong, dyan ako nabibwisit lalo sa'yo Bakit, Tay? Pagdadrama po ba tingin niyo sa paglalabas ng totoong nararamdaman ko? Tay, nasaktan po ako, nasugatan po ako. Pero imbis na mag-alala kayo sa akin, parang natutuwa pa kayo sa nangyari sa akin. Kung buhay lang sana si nanay ngayon. Kung buhay lang sana ang nanay mo, ay ano? Ituloy mo, sasabihin mo. Wala po. Kung buhay sana ang nanay mo, hindi ganito ang buhay ko. Hindi sana ako nabubuhay sa lungkot at hindi ako nagtitiis na kasama ka. Alam ni Alfonso na kung patuloy siyang magsasalita at maglalabas ng sama ng loob, ay mapupunta sa hindi maganda ang tagpong yun. Kaya pinili na lamang niya na manahimik. Humiga na siya at hinayaan si Mang Salvador
na mag-inom. Tumalikod siya sa gawin nito upang hindi nito makita ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tahimik siyang umiyak at mag-isa niyang ininda ang sakit na matagal nang nasa kanyang puso at buong pagkatao. Kinabukasan ay parang walang nangyari nung nakaraang gabi. Sa kabila ng sugat sa braso ay pinili pa ring pumasok ni Alfonso sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya papunta sa taniman ng nyog, ay nakasalubong niya ang asawa ni Lolo Paing na si Lola Rosa. Si Lola Rosa ay ang parang naging nanay noon ni Mang Salvador. Sa pagkakaalam ni Alfonso, binata pa ang tatay niya nang napadpad ito sa baryong yun, at si Lola Rosa ang umampun dito hanggang sa kaya na nitong tumayo sa sarili nitong mga paa. Alfonso, ikaw pala yan. Ang tagal na nating hindi nagkikita, iho. Kaya nga po, Lole. Ang sabi po sa akin ni Lolo Paing, nasa syudad daw po kayo. Oo, nag-alaga ako roon ng aking mga apo. Kaninang madaling araw lamang ako dumating. At nakakalungkot ang mga balitang ikinuwento sa akin ni Paing. Sumasalakay na naman pala ang mga aswang dito sa atin. Nabanggit rin niya sa akin na nakipaglaban kayo sa mga aswang kagabi at nasugatan ka raw. Opo, totoo po yun, Lola. Walang-wala po talaga ako sa kakayahan ng tatay ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nag-iisa po niya akong anak, pero hindi ko po nakuha ang galing niya sa pagiging manunugis. Apo, ang pagiging manunugis ay hindi maaaring maging likas sa isang tao. Kahit nasa dugo nyo na ito, ay hindi pwedeng mahusay ka na kagad na makipaglaban sa mga aswang. Bakit? Ikaw ba ay hindi sinasanay ng iyong ama? Lola Rosa, sa kasamaang palad po, hindi eh. Ayaw niya po akong turuan. Alam niyo naman po, simulat sa pool nung namatay po si nanay, ay halos hindi na po ako kinakausap ni tatay. Kaya nga, nakakalungkot na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang trato sa iyo ni Salvador. Naiintindihan ko naman po si tatay, Lola Rosa eh. Lola, yung sinabi niyo po kanina, ang ibig po ba sabihin eh, hindi likas na magaling ang tatay ko na makipaglaban po sa mga aswang, ganun po ba? Tama ka, hindi nga. Tinuruan siya noon ng isang matandang manunugis na nakatira dati dito sa ating baryo. Ang matandang yon ang dahilan kung bakit naging kilalang manunugis ang iyong ama. Hindi po nabanggit sa amin ni tatay ang bagay na yan ah. Kilala mo naman si Salvador. Minsan ay masyadong malihim. O paano, Apo? Ako'y mauuna na sa iyo, hane. At baka hinahanap na ni Paing itong pinabili niya sa akin ng mga gulay. Sige po, Lola Rosa, mag-iingat po kayo. Habang naglalakad si Alfonso papunta sa taniman ng nyog, ay hindi niya naiwasan na isipin ang nalaman niya mula kay Lola Rosa tungkol sa kanyang ama. Dahil hindi niya alam na meron palang nagturo sa tatay niya para maging isang mahusay na manunugis. Makalipas ang 1 linggo, ay mas lalong tumindi ang pag-atake ng aswang sa baryo ni na Alfonso. May ilang mga kalalakihan na tumigil na sa pagroronda hanggang sa tuluyan ng natakot maging ang mga tanod dahil tila palakas ng palakas ang puwersa ng mga aswang na dumarating tuwing gabi. Dahil doon, maging sina Alfonso at Pepe ay inihinto na rin ang pagroronda dahil alam nila na hindi nila kaya kung silang dalawa lamang ang haharap sa mga aswang. Ang nangyari ay tila kanya-kanya na ng paraan ng mga tao kung paano masisiguro ang kaligtasan nila sa tuwing kakagat ang dilim. Bilang anak ng dating manunugis ay naniniwala si Alfonso na dapat ay may gawin siya. Kaya isang umaga
wala siyang pasok sa trabaho, ay kinausap niya ang kanyang ama na nakaupo sa labas ng kanilang kubo. Tay, pwede po ba kitang makausap? Tungkol saan? Sa nangyayari po rito ngayon sa baryo natin. Alam ko pong alam niyo na parami na po ng parami ang nabibiktima ng mga aswang. Talaga bang hindi ka marunong umintindi, ha? Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay hindi na ako babalik sa pagiging manunugis? Alam ko po yun. At hindi na po kita pipilitin po pagdating po sa bagay na yan. Ang gusto ko pong hilingin sa inyo ay turuan niyo po ako makipaglaban sa mga aswang, Tay. Ikaw? Makikipaglaban sa mga aswang? Pinapatawa mo ba ako, Alfonso? Seryoso po ako, Tay. Kung ayaw niyo na talagang bumalik sa pagiging manunugis, ay hayaan niyo po na ako na lang po maging tagapagtanggol ng ating baryo, laban po dun sa mga aswang. Nabanggit po kasi sa akin ni Lola Rosa na merong isang matandang lalaki ang nagsanay sa inyo nun. Kaya sana sanayin niyo rin po ako, Tay. Tatapatin na kita, Alfonso, ha? Masaktan ka na kung masaktan ka. Pero hindi ko nakikita sa'yo na magiging kagaya kita. Dahil po ba sa kapansanan ko? Dahil po ba sa kuba ako? Mabuti't alam mo, oo. Dahil sa isang kuba ka. Sa tingin mo ba ay makakaya mo makipaglaban sa mga aswang sa itsura ng katawan mo na yan? Baka nga sa pagsasanay pa lang ay sumuko ka na eh. Kaya tigilan mo na ang ilusyon mo na yan. Tinanggap ko nang wala akong magiging tagapagmana ng pagiging manunugis ko dahil ang anak ko ay isang kuba. Hindi napigilan ni Alfonso ang pagpatak ng kanyang mga luha. Malakas yung bumalong mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng matindi niyang pag-iyak, ay wala pa rin siyang nakitang reaksyon mula kay Salvador. Talaga po bang ganyang kaliit ang tingin niyo sa akin, Tay? Bakit sa inyo ko pa natatanggap ang mga salitang kagaya niyan? Hindi po ba kayo natutuwa na gusto ko pong sundan ang yapak niyo? Ayaw niyo po bang magkaroon ng bagong tagapagtanggol ang ating baryo, lalong-lalo na po sa hindi magagandang nangyayari ngayon dito? Kung magkakaroon man ng panibagong tagapagtanggol ang baryong to, ay sigurado ako na hindi ikaw yon, Alfonso. Tignan mo nga at sarili mo. Ganyan bang magiging isang manunugis? Umiiyak? Kalalaki mong tao umiiyak ka. Hindi po kaduwagan ng pag-iyak, Tay. At hindi po porket lalaki tayo, ay hindi na tayo pwedeng umiyak. Tao rin po ako, Tay. At lahat ng tao ay may emosyon. Alam mo, walang patutungo magandang pag-uusap natin ito. Umalis ka na sa harapan ko at nabibwisit na ako sa'yo. Tumiim ang bagang ni Alfonso. Marami pa siyang gustong sabihin sa kanyang ama, pero alam niya na sarado na ang isip nito pagdating sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang luha at umalis siya sa bahay nila. Gusto muna niyang huminga at makapag-isip-isip. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating siya sa ilog. Umupo siya sa malaking bato sa tabi ng ilog at doon niya itinuloy ang kanyang pag-iyak. Siguro, kung hindi ako kuba, ay sasanayin ako ni tatay na maging manunugis eh. Bakit kasi naging kuba pa ako eh? Ano ba silbi ng kapansanan ko to sa buhay ko? Nagulat si Alfonso nang marinig niya ang pagtawag ng kaibigan niyang si Pepe mula sa likuran niya. Nagmamadali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi pa siya nakontento at naghilamos pa siya sa malinis na tubig ng ilog upang mawala ang bakas ng kanyang pag-iyak. Nang humarap si Alfonso, ay nasa harapan na niya si Pepe. Anong ginagawa mo rito, Chong? Wala, magpapahangin lang. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Magpapahangin lang din. Gaya-gaya ka naman eh. Oh, ikaw ba't namamagaya mga mata mo? Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Bakit naman ako iiyak? Napuwing lang ako.
Napuwing. Gara naman ang pagkapuwing mo, Chong. Dalawang mata talaga. Umamin ka na kasi. Umiyak ka, no? Si Mang Salvador na naman ba ang may gawa niyan? Paano mo nalaman? Tatay mo lang naman ang pwede magpaiyak sa'yo di ba? Ano ba nangyari? Kasi Chong, sinabi ko sa kanya na baka pwede niya akong sanayin na maging manunugis. Nalaman ko kasi kay Lola Rosa na may isang matandang lalaki na sinanay noon si tatay, kaya naging manunugis siya. Hindi siya pumayag tapos minaliit pa niya ako. Ang sabi niya, hindi niya nakikita na magiging kagaya niya ako dahil nga kuba ako. Chong, alam mo yun? Diba? Sobrang sakit nun. Sa tatay ko pa mismo nang galing ang mga salitang yun. Huwag ka lang umiyak. Talaga. Ay, nako. Pasensya ka na, Chong, pero grabe na talaga yung tatay mo. Pati tuloy ako, naiiyak na rin Sabihin na natin galit siya sa'yo, Chong. Pero mali naman yung maliting kanya ng ganyan. Kaya, hindi ko na siya pinilit kasi naramdaman ko na kahit na anong sabihin ko o paliwanag na gawin ko, ay hindi niya talaga ako sasanayin. Gusto ko lang kasi na magkaroon ulit ng manunugis dito sa atin dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang. Pero teka, Chong, di ba sabi mo, may matandang lalaki na nagsanay noon sa tatay mo? Alam mo ba kung nasa na matandang lalaki na yon? Paano ko naman malalaman kung nasan siya? Kung hindi pa nga nabanggit sa akin ni Lola Rosa, ay hindi ko pa malalaman ang tungkol sa kanya Bakit mo ba tinatanong kung nasan ang nagsanay sa tatay ko? Naisip ko lang kasi, Chong. Kung ayaw kang turuan ng tatay mo na maging manunugis, doon ka na lang sa nagsanay sa tatay mo magpaturo. Sigurado ko na mas marami yung nalalaman kaysa kay Mang Salvador, di ba? Sandaling natigilan si Alfonso sa sinabing yon ng kanyang kaibigang si Pepe. Hindi niya yun naisip, pero may punto ang kanyang kaibigan. Biglang tumayo si Alfonso at tumakbo paalis sa ilog. Hoy, Alfonso! Hoy! Saan pupunta? Bakit bigla ka nang iiwan? Basta, sumunod ka na lang sa akin kung gusto mo! Malalaki ang mga hakbang ni Alfonso. Isang panibagong pag-asa ang nagising sa kanyang dibdib dahil sa ideyang ibinigay sa kanya ng matalik niyang kaibigang si Pepe. Nagtungo si Alfonso sa bahay ni na Lola Rosa. Sakto na naabutan niya ang matandang babae na nagwawali sa harapan ng bahay nito. Napakunot ang noo ni Lola Rosa. Nang humahangos na lumapit dito si Alfonso, habang nasa likod niya ang humihingal na si Pepe. Alfonso, ano't nagmamadali ka, iho? May problema ba? Wala po, Lola. Pero, may gusto po sana akong ipakiusap sa inyo Ano ba yon? Huwag ka lang mangungutang at wala akong pera ngayon. Hindi po ako mangungutang sa inyo, Lola. Gusto ko po kasing malaman kung saan nakatira po yung matandang lalaki na nagsanay po kay tatay para maging manunugi siya. Si Fidel ba ang iyong tinutukoy? Bakit gusto mong malaman kung saan siya nakatira? Mangyaring ayaw po kasi akong sanayin ni tatay na maging manunugis Kaya naisip ko po na baka yung nagsanay kay tatay ay pwede akong sanayin. Aba, hindi ako sigurado kung papayag si Fidel sa gusto mo mangyari, iho. Sa aking pagkakaalam, ay matagal na rin siyang tumigil sa pagpaslang sa mga aswang. Mas pinili niya ang tahimik na buhay. Pero Lola Rosa, hindi naman po ibig sabihin na natatanggi siya sa ihilingin ko sa kanya, di ba? Lalo na po kapag nalaman niya na anak ako ng tinuruan niya noon. May posibilidad niyang mangyari ang sinabi mo, Alfonso. Pero hindi ba tututulad tatay mo sa gagawin mong yan? Sa ngayon po wala na muna akong pakialam sa sasabihin ni tatay. Ang prioridad ko po ay ang kaligtasan nating lahat laban po sa mga aswang. Kaya Lola Rosa, parang awa mo no. Sabihin mo na sa akin kung saan nakatira po ang sinasabi niyong si Fidel.
Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lola Rosa. Matiim nitong tinignan si Alfonso ng diretso sa kanyang mga mata na para bang inaalam nito kung seryoso siya sa kanyang gustong mangyari. Lola Rosa, sabihin niyo na po kay Alfonso ang sagot sa tanong niya. Kilala niyo po itong kaibigan ko. Hindi po kayo natutitigilan hanggang sa magsalita kayo. Saka, hindi po para sa sarili niya ang gagawin niya, kundi po para sa ating lahat. Hindi po ba? O sige, sasabihin ko na sa iyo kung saan naninirahan si Fidel. Sa aking pagkakaalam, ay nakatira siya ngayon sa Barrio Catalina. Hindi po ba ilang baryo lang po ang layo nun mula rito? Tama ka. Ipagtanong niyo lang siya roon. Sabihin niyo kung saan nakatira ang dating manunugis na si Fidel. Sigurado ko nakilala siya sa lugar na yon. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung buhay pa siya hanggang ngayon. Napakatagal ng panahon simula nang umalis siya sa baryo natin. Malakas po ang kutob ko na buhay pa rin po siya hanggang ngayon, Lola Rosa. Siya na lang po ang pag-asa ko para matuto ko makipaglaban sa mga aswang. Sige po, maraming salamat po sa pagtanong niyo sa tanong ko, Lola Rosa. Nang sandaling yun, ay nagkaroon ng konting pag-asa si Alfonso na matututo na makipaglaban siya sa mga aswang. Ipinagdasal niya na sana ay buhay pa si Mang Fidel upang gaya ng kanyang ama ay maturuan din siya nito kung paano ang maging isang manunugis. Matapos makipag-usap kay Lola Rosa, ay bumalik sina Alfonso at Pepe sa tabing ilog upang doon makapag-usap. Chong, sabihin mo nga sa akin, desidido ka na ba talaga sa desisyon mong yan? Magpupunta ka talaga sa Barrio Catalina para hanapin yung Fidel? Wala nang atrasan to, Pepe. Gusto kong patunayan sa tatay ko na kaya ko ring maging manunugis sa kabila ng aking kapansanan. Isa pa, gusto ko rin na malaman ng mga aswang na hindi nila tayo pwedeng galawin, kaya sisikapin ko talaga na maging mahusay gaya ni tatay. O paano yan? Kailan mo pala balak umalis? Mamayang gabi na kagad, Chong. Tatakas na lang ako kay tatay kasi alam kong hindi siya papayag sa gagawin ko eh. Pero maraming salamat, Chong ha. Ideya mo to eh. Kung hindi mo yun sinabi sa akin, hindi ko talaga yun maiisip. Aba, syempre. Mukha lang akong hindi nag-iisip, no? Pero marami akong ideyang magaganda. Pero, gusto mo ba na samahan kita sa pagpunta sa Barrio Catalina? Wala rin naman akong gagawin eh. Wag na, Chong. Kaya ko nang mag-isa yun, saka hindi ko rin alam kung gaano ko katagal na mawawala eh. Baka mag-alala ang nanay at tatay mo sa'yo kapag hindi ka kagad nakauwi. Hindi na nagpumilit si Pepe sa kagustuhan nitong samahan si Alfonso. At sa loob ni Alfonso ay desidido na talaga siyang hanapin si Mang Fidel. Nais niyang malaman ang mga nalalaman nito sa pakikipaglaban sa mga aswang upang magkaroon sila ng kahit konting pag-asa na muli nilang mapapahinto ang mga aswang sa pagsalakay at pamimerwisyo sa kanilang baryo. Pagsapit ng gabi, ay tahimik na lumabas si Alfonso sa kanilang bahay. Naging maingat siya sa bawat pagakbang upang hindi magising ang kanyang ama na natutulog. Nag-iwan siya ng pera sa ibabaw ng lamesa upang meron itong magagamit sa mga araw na mawawala siya. Isang lumang bag ang dala ni Alfonso na naglalaman ng pera at konting damit. Nakasabit sa bewang niya ang kaluban na may itak upang handa siya kung sakaling may makasalubong siyang aswang. Nang nakalabas na si Alfonso, ay patakbo na siyang naglakad paalis sa kanilang baryo. Malapit na siya sa bukana ng arko na palabas ng baryo nang may biglang tumapik sa likod niya. Agad siyang naalerto. Hinugot niya ang itak sa kaluban at mabilis siyang humarap sa likod niya. Handa na siyang tagain ng naroon, pero nabitin sa hangin ang itak niya nang makita ang kaibigan niyang si Pepe. Pre, ako to! Ano ba yan? Huwag mo akong tagain. Pambihira ka naman, oo. Ay, sorry.
Akala ko kasi aswang ka eh. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bigla ka na lamang sumusulpot. Hindi ba sabi ko sa'yo kanina isasama ako sa'yo? Kaya ako nandito kasi sasamahan kita sa pupuntahan mo. At ang sabi ko sa'yo ay huwag ka nang sumama sa akin kasi kaya ko nang mag-isa to. Bakit? Sinabi ko bang payag ako na hindi mo ako isama? O ano, tara na. Para makarating na agad tayo sa Baryo Catalina. Ewan ko sa'yo, Chong. Ang tigas din talaga ng ulo mo kahit kailan eh. Mana lang naman ako sa'yo, no? Saka, Chong, hindi kita pwedeng pabayaan, no? Gusto ko nakasama mo ko sa mga nangyayari sa'yo sa Baryo Catalina. Gusto kong masaksiyan kung paano ka huhubugin ng Fidel na yon para maging isang mahusay na manunugis. Oh, bakit naluluwa ka dyan? Paano, Chong? Naluluwa lang kasi ako eh. Talagang suportado mo ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Napakaswerte ko kasi may kaibigan akong kagaya mo, Chong. Salamat ha. Anak nang, nagdrama pa talaga. Tara na nga, baka makahanap pa tayo ng masasakyan para hindi na tayo mahirapan sa paglalakad. Tara na! Matapos yun, ay magkasama na ngang naglakad ang dalawa palabas ng kanilang baryo. Halos 1 oras ang ginugol nila sa paglalakad bago sila nakarating sa mismong kalsada. Pagdating doon ay tuloy pa rin sila sa paglalakad. Tila umayon naman sa kanila ang pagkakataon dahil merong isang jeep na dumaan. Nakisakay sila roon nang malaman nila na papunta yon sa baryo na katabi lang ng Baryo Catalina. Pasikat na ang araw nang marating nina Alfonso ang Baryo Catalina. Halos gaya rin ng baryo nila ang lugar na yon. Mga kubo ang bahay, mga palayan at kabundukan sa hindi kalayuan. Ang kaibahan nga lang ay may mangilang-ngilang tao na nasa labas ng ganung oras. Sa baryo kasi nila, hanggat hindi pa sumisikat ang araw, ay wala pang naglalakas ng loob na lumabas ng bahay dahil nga sa takot sa mga aswang. Nagtanong sina Alfonso at Pepe sa isang matandang babae na kanilang nakasalubong kung kilala ba nito si Mang Fidel na dating manunugis. Ayon sa matandang babae ay nakatira si Mang Fidel sa loob ng kagubatan. Sinabi nito na diretsuhin lang nila ang daan na makikita nila sa bungad ng gubat at mahahanap nila kagad ang bahay ni Mang Fidel. Hindi na nga nagsayang ng oras sina Alfonso at pinasok na nila ni Pepe ang kagubatan sa Baryo Catalina. Chong, sigurado ka ba sa ginagawa natin na to? Talagang kailangan natin pumasok sa gubat na to? Na hindi tayo pamilyar? Sigurado ako, Chong. Saka may daan naman tayong sinusundan eh. Kaya huwag ka matakot na baka maligaw tayo. Pero paano kung paglaruan tayo ng tikbalang tapos iligaw tayo? Di babaligtarin na lang natin ang damit natin. Napakadali naman ang solusyon sa iniisip mong problema. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay napahinto ang dalawa sapagkat naputol na ang daan na kanilang sinusundan. Oh, bakit nawala na yung daan? Chong, ang mabuti pa, bumalik na tayo. Nararamdaman ko maliligaw talaga tayo dito eh. Ano ka ba? Nandito na tayo kaya wag na tayong bumalik. Hindi ba ang sabi nung matanda ay sundan lang natin yung daan? Baka naman nasa paligid lang ang bahay ng Mang Fidel na yun. Hanapin na lang natin. Kinakabahan talaga ako sa ginagawa natin to, Chong eh. Pepe, kung natatakot ka, ay pwede ka naman lumabas muna dito sa gubat eh. O kaya, bumalik ka na sa baryo natin. Ano? Ayoko nga. Anak nang, sige na nga. Sasamahan na kita sa paghahanap ng bahay ng Mang Fidel na yon. Pero kapag naligaw tayo, ikaw talaga sisisihin ko ha. Natatawang nagpatuloy na lamang si Alfonso sa paglalakad habang nakasunod sa kanya si Pepe. Alam niya kasi na walang magagawa ang kanyang kaibigang si Pepe kundi ang sumunod sa mga sasabihin niya dahil hindi ito babalik sa baryo nila nang hindi siya kasama.
Nagkatotoo ang sinabi ni Pepe. Sa paghahanap ni na Alfonso sa bahay ni Mang Fidel, ay tuluyan na nga silang naligaw at inabot na sila ng dilim sa loob ng gubat. Nahirapan na silang maglakad sapagkat halos wala na silang makita. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo eh. Wala na, ligaw na tayo. Paano pa tayo makakalabas dito, Chong? Baka mamaya takihin pa tayo dito ng mga aswang eh. Wala naman sigurong aswang sa lugar na to. Saka kung may aswang, edi lalabanan natin. Sana naman makita na natin yung bahay ni Mang Fidel na yon. Ang mabuti pa siguro magpahinga na muna tayo, Chong. Bukas na lang natin ituloy ang paghanap sa bahay ni Mang Fidel. Mahirap nang maglakad ngayon dahil madilim na eh. Saan naman tayo magpapahinga rito? Kahit saan. Siguro, ayan dito na lang sa ilalim ng puno. Sa lupa na lang tayo humiga. Ha? Yan tigas-tigas ng lupa eh. Huwag ka nang umarte, Chong. Tandaan mo. Sinabi ko sa'yo na huwag ka nang sumama, di ba? Pero ikaw ang nagpumilit. Kaya hindi mo ako pwedeng sisihin. Oo na. Wala naman akong pagpipilian eh. Nauna nang humiga si Pepe sa lupa. Habang si Alfonso naman ay umupo at sumandal sa puno. Hiniling niya na sana ay may magandang pupuntahan ng lahat ng nangyayari sa kanila ng kaibigan niyang si Pepe. Habang nasa ganung posisyon ng dalawa, ay may naramdamang kakaiba sa paligid si Alfonso. Biglang naging maalinsangan ng hangin. May naaamoy din siyang tila nabubulok na karne. Tinapik niya si Pepe sa braso. Chong, naaamoy mo ba yun? Ano yung mabaho? Parang bulok na karne. Baka may baon ka diyang pagkain ha? Yun siguro yung mabaho. Wala akong dalang pagkain dito. Puro damit lang ang dala ko eh. Sandali dito ka lang. Saan ka pupunta, Chong? Basta diyan ka lang. Hinugot ni Alfonso ang itak mula sa kaluban. Saka siya marahang naglakad palayo kay Pepe. Nais niyang masigurong ligtas sila dahil may pakiramdam siya na merong nagmamasid sa kanila. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang pagsigaw ni Pepe. Chong! Chong, tulungan mo ako! Chong, may aswang! Napatakbo si Alfonso pabalik sa kinaroroonan ni Pepe. Nang hilakbot siya nang makitang nakahiga na sa lupa si Pepe habang nasa ibabaw naman ito ang isang aswang. Hawak ni Pepe sa mga kamay ang aswang at nagpapambuno ang dalawa. Mabilis na kumilos si Alfonso para iligtas ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya palapit sa aswang at tinaga niya yun sa likod. Galit na humarap ang aswang kay Alfonso. Bigla yung tumalon papunta sa kanya. Ngunit agad siyang nakaiwas. Iniumang niya ang itak sa aswang. Sige, hindi ako natatakot sa'yo. Kaya kung gusto mong pamabuhay, ay umalis ka na. Para sa iyong kaalaman, ay anak ako ng isang mahusay na manunugis. Ngunit mas lalong nagalit ang aswang. Malakas siyang umangil at muling sumugod kay Alfonso. Tumakbo si Alfonso papunta kay Pepe at tinulungan niya yung tumayo. Nang nakatayo na si Pepe, ay mabilis silang tumakbo para maghanap ng lugar na maaari nilang pagtaguan. Akala ko ba sabi mo sa aswang hindi ka natatakot sa kanya? Bakit tumatakbo tayo? Nagbibiro lang naman ako, Chong. Akala ko kasi matatakot siya pag sinabi ko yun pero hindi pala. Mabilis na lumingon si Alfonso sa likod nila at nakita niya na nakasunod pa rin sa kanila ang aswang. Bilisan mo, Chong! Maaabutan niya na tayo! Bilis! Sa gitna ng pagtakbo ng dalawa, ay nagulat sila nang isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa unahan nila. May hawak yung sibat na nakatutok sa kanila. Nagimbal ang magkaibigan at ang unang pumasok sa utak ni Alfonso ay sisibatin sila ng matandang yun. Dumapa kayo! Bilisan niyo! Naging alerto si Alfonso. Hinila niya si Pepe at magkasabay silang dumapa sa lupa.
Pinakawalan ng matandang lalaki ang sibat at tumama yun sa mismong noo ng aswang na nasa likuran ni na Alfonso. Hindi makapaniwala si Alfonso sa bilis ng mga pangyayari. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Naglakad ang matandang lalaki. Nilagpasan nun sina Alfonso at kinuha nito ang sibat na nakatarak sa ulo ng aswang. Tumayo na sina Alfonso at Pepe. Hinarap nila ang matandang lalaki na nagligtas sa kanila. Maraming salamat po. Kung hindi po kayo dumating malamang patay na po kami ng kaibigan ko. Mga dayo kayo rito, no? Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Naliligaw ba kayo? Opo. Ito po kasi kaibigan ko eh. Ang sabi ko po bumalik na kami sa Baryo Catalina. Habang maliwanag pa pero masyado pong makulit eh. Pwede bang wag mo na akong sisihin, Chong? Ang importante, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Saka malay ko ba na may aswang din dito? Bihira na ang mga aswang na nagagawi sa lugar na to at sa Baryo Catalina. Ang iba ay napapadaan lang. Minalas lang talaga kayong dalawa na may nakainkwentro kayong aswang. Ngunit, ano ba talagang ginagawa nyo rito sa gubat? Ang totoo po kasi niyan, Tatang. May hinahanap po kasi kaming tao. Isa po siyang dating manunugis na nagturo po sa tatay ko. Baka kilala niyo po siya. Fidel po ang pangalan niya. Nasa harapan nyo na ang inyong hinahanap. Ano? Kayo po si Mang Fidel? Ako nga, at sigurado ako na ikaw ang anak ni Salvador dahil iisang tao lang naman ang sinanay ko nun para maging isang manunugis. Ako nga po yun. Ako po si Alfonso at ito naman po ang kaibigan ko si Pepe. Salamat sa Diyos at nakita na po namin kayo. May importante po kasi akong hihilingin sa inyo eh. Sumunod kayo sa akin. Hindi maganda na dito tayo mag-usap. Doon tayo sa aking kubo. Tumalikod na si Fidel at nagsimulang maglakad. Agad namang sumunod sina Alfonso at Pepe sa matandang lalaki. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa maliit na kubo ni Mang Fidel sa gitna ng gubat. Nakaupo sina Alfonso at Pepe sa kawayang sahig habang may gasera sa gitna nila. Si Mang Fidel ay nasa labas at nagpapainit ng tubig para sa kape. Grabe, Chong. Ang akala ko talaga mamamatay na tayo kanina eh. Buti na lang talaga at biglang dumating si Mang Fidel at iniligtas tayo. Tama ka, Chong. Mukhang pumapabor nga sa atin ang tadhana. Iyong pag-atake ng aswang sa atin kanina, naging paraan yun para makita natin si Mang Fidel. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo sa bahay niya. Maya-maya pa ay pumasok na si Mang Fidel na may dalang 3 baso ng mainit na kape na nakapatong sa pinggan. Inilapag nito ang mga baso sa sahig. Naupo na rin ang matandang lalaki. Higupin nyo na yung kape nyo habang mainit pa. Maraming salamat po, Mang Fidel. Siya nga pala, kumusta na pala si Salvador? Ang huling kita pa namin nung natapos na ang pagsasanay niya sa akin. Ang totoo po, sa ngayon, hindi maganda ang lagay niya dahil dinidibdib pa rin po ng tatay ko ang pagkamatay ng nanay ko sa kamay ng mga aswang. Sadyang masakit para sa isang manunugis na mamatay ang minamahal nito sa kamay ng aswang. Kaya naiintindihan ko ang pinagdadaanan ni Salvador ngayon. Ano nga pala yung importanteng sasabihin mo sa akin, Alfonso? Sa ngayon po kasi, sinasalakay muli ang aming baryo ng mga aswang. Ayaw na po kasing bumalik ni tatay sa pagiging isang manunugis Kaya naisip ko po na baka maaari niyo po akong turuan na makipaglaban po sa mga aswang. Gusto ko po sanang sanayin niyo ako, gaya ng ginawa niyo sa akin tatay noon. Bakit hindi ka sa iyong ama magpaturo? Kung ano ang aking nalalaman, ay ganun din na sa kanya. Galit po kasi sa akin si tatay. Isa pa, wala po siyang tiwala sa akin. Ang sabi po niya,
ay hindi niya nakikita na magiging isa akong manunugis dahil kuba ako. Ay nako, sa mga sinasabi mo ay parang hindi ko natuloy kilala si Salvador. Isa sa mga sinabi ko sa kanya noon na ang pagiging manunugis ay hindi kayang hadlagan ng kasarian, edad at kapansanan. Kung malinis ang iyong hangarin at may tapang kang taglay, ay maaari kang maging isang manunugis. Kaya po nandito ako ngayon para makiusap po sa inyo na sanayin niyo po ako. Gusto ko pong matutong makipaglaban sa mga aswang dahil gusto kong ipagtanggol ang aming baryo gaya ng ginawa noon ni tatay. Parang awa niyo na po, Mang Fidel. Sanayin niyo po ako. Hindi mo na kailangan makiusap sa akin, Alfonso. Nakikita ko na malinis ang iyong hangarin. Kaya huwag ka mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang aking nalalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung handa ka na, ay magsisimula na tayo. Bukas din ang umaga. Talaga po? Maraming salamat po, Mang Fidel. Salamat po talaga. Halos maiyak si Alfonso ng sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na papayag si Mang Fidel ng ganun kabilis sa kanyang hiling. Sa unang araw ng pagsasanay, ay dinala ni Mang Fidel si Alfonso sa isang malawak na bakanting lupa sa gitna ng kagubatan. Dala ni Mang Fidel ang mga sandata na maaaring magamit ni Alfonso sa pakikipaglaban sa mga aswang. May itak, pana, sibat at mga patalim na may kakaibang disenyo. Isa-isa yung ipinakita ni Mang Fidel kay Alfonso at ipinaliwanag ng matanda ang gamit ng bawat isa. Sa unang subok pa lang ni Alfonso na gamitin ang mga sandata ay halatang hindi siya sanay, pero hindi siya pinabayaan ni Mang Fidel. Ginabayan siya nito ng maayos kung paano niya gagamitin ang mga sandata. Bukod sa paggamit ng sandata, sinimulan din ni Mang Fidel ang pagpapalakas ng katawan ni Alfonso. Gumising si Alfonso ng madaling araw upang magbuhat ng mga kahoy. Tumakbo sa paligid ng kagubatan at nagbababad sa malamig na ilog upang patigasin ang kanyang katawan. Kahit nananakit na ang kanyang likod at hinihila ng pagod ang kanyang mga tuhod, ay hindi sumuko si Alfonso. Gusto niyang patunayan na kaya niya at hindi hadlang ang pagiging kuba niya upang maging isa siyang manunugis. Makalipas ang halos 1 linggo, ay tuluyan ng natutunan ni Alfonso ang paggamit ng iba't ibang sandata. Kung minsan ay hinahayaan na siya ni Mang Fidel na magsanay ng mag-isa. Isang hapon, habang nasa gitna ng pagsasanay si Alfonso, ay lumapit sa kanya si Mang Fidel, kasama ng matanda, si Pepe. Pinahinto siya ni Fidel at anito ay nais siya nitong kausapin. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Mang Fidel? Tinatapos ko na ang pagsasanay mo sa araw na ito, Alfonso. Nakikita ko sa galaw mo ang iyong ama. Hindi nakapagtataka na ikaw nga ay kanyang anak. Maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Salamat po at pinayagan niyo akong magsanay sa tulong niyo. Habang buhay ko pong tatanawin na malaking utang na loob to sa inyo. Walang anuman. Isang karangalan sa akin ang makapagturo ng kaalaman sa pakikipaglaban sa lahat ng mga nagnanais na maging isang manunugis. Ngunit Alfonso, nais ko na makasiguro na mananalo ka sa pakikipaglaban mo sa mga aswang sa inyong baryo. Kaya may isang bagay na nais kong subukan mong kunin. Ano po ang bagay na yun? Ang mutya ng buto ng kamelyo. Isang makapangyarihang mutya na magbibigay ng isang kakaibang lakas at husay sa pakikipaglaban sa kung sino man ang magmamay-ari nito. Nasaan po ang mutya na sinasabi niyo? Ang mutya ng buto ng kamelyo ay matatagpuan sa isang kuweba na hindi ganun kalayo sa aking kubo. Minsan ko nang sinubukang kunin yon,
Ngunit hindi ako ang hinihintay ng diwatang nagbabantay sa mutyang yon. Pero baka hindi ko rin po makuha ang mutya, Mang Fidel. Kayo nga po na napakatagal ng manunugis ay hindi nakuha yon. Ako pa ho kaya? Walang nakakaalam sa basihan ng diwata sa pagbibigyan ito ng maiwagang mutya. Kaya subukan mo lang, malay mo, ikaw na pala matagal nang hinihintay ng diwata na makakakuha sa mutya ng buto ng kamelyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Alfonso. Malaking tulong ang mga natutunan niya kay Mang Fidel tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero kung magkakaroon siya ng isang makapangyarihang mutya, ay mas magiging malaki ang posibilidad na magtagumpay siya na mapalayas ang mga aswang sa kanilang baryo. Kinagabihan, bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, ay magkasamang lumabas ng kubo sina Alfonso, Pepe at Mang Fidel upang magtungo sa kuwebang kinaroroonan ng mutya ng buto ng kamelyo. Tangan ni Mang Fidel ang lampara na siyang nagsilbi nilang tanglaw sa kanilang dinaraanan. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay huminto sila sa harapan ng malaking kuweba. Nandito na tayo. Nasa loob ng kuwebang yan ang mutya na kailangan mo, Alfonso. Diretsuin mo lang ang daan, papasok, at huwag kang liliko. Sa dulo ay may makikita kang isang napakalinis na batis. Tawagin mo ang diwatang si Mandaya. Sabihin mo na nais mong makuha ang mutya ng buto ng kamelyo. Tandaan mo, huwag kang mag-iisip ng kahit na anong negatibo. Ang isipin mo lang ay ang dahilan kung bakit gusto mong maging tagapangalaga ng mutya ni Mandaya. Opo, tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo, Mang Fidel. Good luck sa'yo, Chong, ha? Sigurado ako na makukuha mo kung ano man ang dapat mong kunin sa loob ng kuweba na yan. Hindi ka namin maaaring samahan sa loob, kaya dito na lang kami maghihintay sa'yo. Ibinigay ni Mang Fidel ang lampara kay Alfonso upang magsilbing tanglaw niya sa loob ng napakadilim na kuweba. Agad siyang pumasok sa kuweba at tinahak niya ang mabato at madulas na daan. Naging maingat siya sa kanyang paglalakad dahil isang maling hakbang lang niya ay maaari siyang maaksidente at masaktan. Kakaiba ang lamig sa loob ng kuweba na yon. Nakakabingi rin ang katahimikan. Pakiramdam ni Alfonso ay napakaraming mata ang nakatingin sa kanya, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa narating na niya ang dulong bahagi ng kuweba. Doon ay nakita niya ang isang napakalinis na batis. Inilapag niya ang lampara sa malapad na bato. Huminga ng malalim si Alfonso at wala siyang ibang inisip kundi ang dahilan kung bakit niya nais na makuha ang mutya ng buto ng kamelyo. Ngayon pa lang ay humihingi na po ako ng paumanhin sa paggagambalang gagawin ko sa diwatang nakatira sa batis na nasa aking harapan. Sinasamo kita, Mandaya. Nandito ako dahil nais kong malaman kung ako ay karapat-dapat sa mutya ng buto ng kamelyo. Nagulat si Alfonso nang magkaroon ng tila maliit na ipo-ipo sa gitna ng batis. Umikot ng marahan ng tubig sa batis at mula sa gitna ay lumitaw ang isang babaeng nagliliwanag ang buong katawan. Sa sobrang liwanag nito ay hindi makita ni Alfonso ang itsura ng naturang babae. Ang tanging nakikita niya lang ay ang hugis ng katawan nito at ang buhok nitong sumasayaw sa hangin. Sigurado si Alfonso na yun na ang diwatang si Mandaya. Narinig niya ang malamyos na tinig ni Mandaya sa loob ng kanyang ulo. Tinanong siya ni Mandaya kung ano ang dahilan kung bakit niya nais makuha ang mutya. Mahal na diwatang Mandaya, nais kong maging mas malakas, hindi para sa aking sarili,
kundi para sa mga tao sa aming baryo. Sinasalakay kami ng mga aswang gabi-gabi. Dumarami na ang mga inosenteng buhay na nawawala. Kaya kung hahayaan mo kung makuha ang bagay na aking ipinunta rito, ay ipinapangako ko sa inyo na gagamitin ko lang yun sa kabutihan at sa paglaban sa kasamaan. Biglang nawala si Mandaya. Huminto sa pag-ikot ang tubig sa batis. Naghintay ng ilang segundo si Alfonso, ngunit walang nangyari. Nanlambot si Alfonso. Nabigo ako. Hindi ako ang karapat-dapat. Malungkot na kinuha ni Alfonso ang lampara. Tatalikod na sana siya para lumabas ng kuweba nang biglang unti-unting nawala ang tubig sa batis. Tila sinipsip ng lupa ang tubig na naroon. Nang tuluyan ng naubos ang tubig sa batis, ay nakita ni Alfonso ang isang kwintas na nakapatong sa malapad na bato na nasa gitna ng batis. May palawit ang kwintas na kulay puting bagay. Nakakatwa ang hugis at naisip niya na yun na marahil ang mutya ng buto ng kamelyo. Kinuha ni Alfonso ang kwintas at isinabit yun sa kanyang leeg. Agad niyang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan na bumalot sa kanyang buong katawan. Sigurado ako na ito na ang buto ng kamelyo. Maraming salamat po sa inyo, mahal na Diwatang Mandaya, dahil hinayaan niyo po akong makuha to. Nangangako po ako, nagagamitin ko po ito ng naaayon sa inyong kagustuhan. Muli, maraming salamat po talaga sa inyo. Tuluyan nang naglakad si Alfonso palabas ng kuweba. Hindi na siya makapaghintay na ipakita kay Mang Fidel at sa kaibigan niyang si Pepe ang mutya ng buto ng kamelyo. Sigurado siya na matutuwa ang mga yon sa kanyang tagumpay. Nang nakalabas na si Alfonso sa kuweba, ay nakita niya sina Mang Fidel at Pepe na matyagang naghihintay sa kanya. Agad na lumapit ang dalawa sa kanya at bumakas ang saya sa muka ng mga yon nang makita ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Nagtagumpay ka, Alfonso! Yan na nga ang mutya ng buto ng kamelyo! Kaya nga po, maraming salamat po kay Mandaya dahil hinayaan niya akong makuha to. At salamat din po sa inyo, Mang Fidel, dahil ipinaalam niyo po na may ganito palang bagay na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon pa lang ay nararamdaman ko ng lumakas ako. Sigurado ko na naramdaman ng diwata ang kalinisan ng iyong puso. Kaya ipinagkaloob niya yan sa'yo. Eh di kung ganon, maaari na tayong bumalik sa baryo natin, Chong. Nako. Humanda talaga sa'yo ang mga aswang na yon. Tama ka, Chong. Ipapakita natin sa mga aswang na yon na nagkamali sila na bumalik pa sa baryo natin. Hangad ko ang inyong tagumpay. Lalo na sa'yo, Alfonso. Ipakita mo sa lahat at sa iyong ama na hindi hadlang ang pagiging kuba mo upang maging isang manunugis. Ano man ang itsura, edad o kasarian ng isang tao, ay kayang-kaya niyang maging isang bayani. Hihintayin ko ang pagbabalik niyo sa aking bahay upang sabihin na kayo ay nagtagumpay. Opo, Mang Fidel. Gagawin po namin yan. At maraming salamat po talaga ulit dahil sinanay niyo po ako. Mang Fidel, maraming salamat po sa tiwala pong ibinigay niyo sa akin. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Alfonso at Pepe. Matapos nilang magpaalam kay Mang Fidel, ay naglakbay na sila pabalik sa kanilang baryo habang dala ang malaking pag-asa na muling mananalo ang kanilang baryo laban sa mga aswang. Umaga na nang nakarating sina Alfonso at Pepe sa kanilang baryo. Hindi muna umuwi si Alfonso sa bahay nila dahil ayaw muna niyang magpakita sa kanyang ama. Nanatili muna siya sa bahay ni na Pepe. Nalaman nila sa mga magulang ni Pepe na gabi-gabi nang sumasalakay ang mga aswang sa baryo nila at hindi lang isa o dalawa ang aswang na sumasalakay, kundi napakarami na. Labis silang nalungkot
na sa loob lang ng ilang araw na wala sila, ay marami ng buhay ang nawala. Mabuti na lang talaga at nagpunta tayo kay Mang Fidel. Ngayon ay sigurado na tayo na may laban na tayo sa mga aswang na yun, Chong. Tama ka, Pepe. Gagamitin ko ang lahat na natutunan ko kay Mang Fidel at ang kapangyarihan ng mutya ng buto ng kamelyo para ipakita sa mga aswang na yun na hindi nila tayo kaya. Pero alam mo, Chong, ngayon ko lang napansin na bagay pala talaga sa yung mutya ng buto ng kamelyo. Para bang itinadhana talaga yan sa'yo? Paano mo naman nasabi? Dahil ba anak ako ng isang manunugis? Hindi. Kasi parehas kayo ng kamelyo di ba? May malaki ring bukol sa likod ng kamelyo. Parang ikaw lang. O di ba? Ang galing kong mag-isip, no? Ah, ganun. Talagang isiningit mo pa ang panunukso mo sa akin, ha? Gusto mo, ikaw ang ipain ko mamayang gabi sa mga aswang? Joke lang naman, Chong. Ito naman, hindi na mabiro. Pero seryoso, Chong. Iba ang pakiramdam ko sa mutyang to. Tamang sinabi mo. Para bang nakatadhana talaga siya para sa akin. Naramdaman ko kagad ang koneksyon naming dalawa nung unang beses ko siyang nakita. Magagamit mo yan para maipakita mo sa tatay mo na kaya mo ring maging kagaya niya kahit minamaliit ka niya. Tignan ko lang kung hindi malaglag ang panga niya kapag nakita niya mga the moves na itinuro sa'yo ni Mang Fidel. Napangiti si Alfonso sa sinabing yon ng kaibigan niyang si Pepe. Aminado siya na isa yon sa mga gusto niyang mangyari, ang makita ng tatay niya na kahit kuba siya ay kaya rin niyang maging isang manunugis at kaya niyang ipagpatuloy ang legasiyang sinimulan nito sa kanilang pamilya. Pagsapit ng gabi ay hindi naisipang matulog ni Alfonso. Nararamdaman niya ang presensya ng mga aswang sa paligid kahit napakatahimik ng gabing yon. Napansin niya na isa sa kakayahang ibinigay ng mutya sa kanya ay ang malakas na pakiramdam, lalo na sa panganib na nagbabadya. Mula sa kusina ng bahay ni na Pepe ay kinuha niya ang bagong hasang itak na nasa kaluban. Isinabit niya yon sa kanyang bewang. Chong, lalabas na ako ah. Ha? Bakit? Wala pa naman mga aswang ah. Nararamdaman ko na sila sa paligid. Nandito na sila at mukhang naghihintay na sila ng tamang pagkakataon para umatake. Oo nga pala, kumusta yung pakikipag-usap mo kay Kapitan kanina? Nako, masamang balita. Ang sabi ni Kapitan ay wala nang may lakas ng loob na makipaglaban sa mga aswang dito sa baryo natin. Kung ganun pala, ay mag-isa ko na lamang silang haharapin. Tutulungan kita, Chong. Hindi kita pwedeng pabayaang mag-isang makipaglaban. Hindi na kailangan, Chong. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo eh. Ako na lang ang haharap sa kanila. Sigurado ka ba? Oo, sigurado. Sa tingin ko naman hindi ako pababayaan ng mutya ng buto ng kamelyo. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero kapag nakita kong kailangan mo ng tulong, tutulungan kagad kita ha. Hindi mo ako mapipigilan kapag ganun na ang sitwasyon. Marahang tumango si Alfonso. Lumabas na siya, natanga ng itak habang nakasabit sa leeg niya ang mutya ng buto ng kamelyo. Mainit ang mutya, tila meron yung sariling buhay at tumitibok kasabay ng kanyang puso. Ramdam niya ang patuloy ng pagbibigay sa kanya ng lakas at tapang. Umikot siya sa paligid ng baryo. May amoy sa hangin na hindi pangkaraniwan. Mabaho, masangsang, at may halong dugo. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Huminto siya at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang itak ng mas mahigpit. Alam ko nasa paligid lang kayo. Huwag na kayong magtago! Lumabas na kayo at harapin niyo ako! Tapusin na natin to ngayong gabi! Mula sa likod ng mga puno at madidilim na bahagi ay isa-isang nagsilabasan ng mga aswang. Tila tinawanan siya ng mga yon dahil sa pagiging kuba niya. Sige, tumawa lang kayo!
Tignan natin kung makatawa pa kay mamaya kapag inubos ko na kayong lahat. Isang aswang ang unang umatake sa kanya. Naging mabilis naman ang galaw ni Alfonso. Iniwasan niya ang matutulis na kuko ng aswang at tinaga niya ito sa leeg. Walang buhay na bumagsak ang aswang. Isang aswang ang muling tumalon ng mataas mula sa isang puno, pero sinalubong yun ni Alfonso ng saksak sa dibdib nito, direkta sa puso. Doon na naging sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang kay Alfonso. Tila naramdaman ng mga yon na hindi mananalo ang mga ito kung paisa-isa ang mga yon na aatake sa kanya. Sinalubong ni Alfonso ang lahat ng pag-atake ng mga aswang. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya kay Mang Fidel. Sa bawat taga at saksak niya, gamit ang itak, ay may aswang na bumubulagta. Ang buong akala ni Alfonso ay mananalo na siya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay dumating ang mas marami pang mga aswang. Sabay-sabay na umatake ang mga yon. Pinalibutan siya ng mga aswang. Nakailag si Alfonso sa ilang kagat at kalmot ng kanyang mga kalaban, ngunit may ilan na nagawa siyang sugatan sa likod, sa braso at sa kanyang hita, hanggang sa isang aswang ang kinagat siya sa gilid ng kanyang leeg mula sa kanyang likuran. Napaluhod bigla sa lupa si Alfonso nang umalis ang aswang sa kanyang likod. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Isa-isa niyang tinignan ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Mga hayop kayo! Hindi ako papayag na matalo niyo ako. Kailangan niyong malaman na nagkamali kayo sa desisyon niyong bumalik pa kayo rito. Unti-unting lumapit kay Alfonso ang mga aswang na nakapalibot sa kanya. Hanggang isang boses ang narinig niya na muling nagpabangon ng lakas sa kanyang katawan. Mga hayop kayo! Layuan niyo ang anak ko! Tatay! Biglang dumating si Mang Salvador at pinagtataga nito gamit ang itak ang mga aswang na nakikita nito. May iba na walang kahirap-hirap nitong binuhat at binalibag sa lupa. Lumapit si Mang Salvador kay Alfonso at tinulungan siya nitong tumayo. Tay! Tay, totoo po ba to? Nandito kayo para tulungan ako? Oh, pero mamaya ka na magdrama. May mga aswang pa tayong dapat harapin at paslangin. Tara na! Naluluwang tumango si Alfonso. Sabay silang sumugod sa mga aswang. Kahit sugatan si Alfonso, ay mas nag-alab ang kagustuhan niyang manalo sa laban na yon, lalo na't kasama na niya ang kanyang ama. Isa-isang bumagsak ang mga aswang hanggang sa wala nang natira. Puno ng dugo ang lupa. Nakahandusay ang mga katawan ng mga aswang sa paligid. Humarap si Alfonso sa kanyang ama na nasa kanyang tabi. Hindi niya na napigilan ang sariling yakapin nito at napahagulgul na siya ng iyak. Hinayaan lang siya ni Salvador na umiyak hanggang sa kumalma na siya. Kumala si Alfonso sa pagkakayakap sa ama niyang si Mang Salvador at lumuluha niya itong tinignan. Tay, salamat po . Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Hindi ko po inaasahan na gagawin niyo yun. Ang totoo ay kanina pa kita pinapanood. Hinayaan lang kita hanggang sa makita ko na kailangan mo ng tulong ko. Yung galaw mo, kagaya yun ng galaw ko. Saan mo yun natutunan? Gayong hindi naman kita sinanay. Tay, ang totoo po hinanap ko po si Mang Fidel. Yung nagsanay po sa inyo noon na maging manunugis. Siya po nagsanay sa akin ng ilang araw at nakuha ko pa po itong mutya ng buto ng kamelyo sa isang diwata sa kuweba. Ano? Totoo ba yan? Ang mutya ng buto ng kamelyo? Minsan ko na rin sinubukang kunin yan, pero nabigo ako. Ikaw lang pala makakakuha. Ngayon alam ko na ang kasagutan kung bakit nawala ka ng ilang araw. Akala ko iniwanan mo na ako . Ang akala ko
ay hindi ka na babalik. Doon ko napagtanto na mahalaga ka pa rin sa akin at naiisip ko kung gaano ako naging kasamang ama sa'yo sa loob ng napakahabang panahon. Patawarin mo ko, anak, ha? Patawad kung sinisi kita sa pagkamatay ng nanay mo. Tay, matagal na po kitang pinatawad. Maraming salamat po. At naliwanagan na po kayo. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Magsimula tayo ulit, anak. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Babawi ako sa iyo, anak. At magpapakaama na ako sa iyo simula sa gabing ito. Muling niyakap ni Alfonso ang kanyang ama. Walang pagsidlan ang kasiyahan sa kanyang puso. Lahat ng masasakit na pinagdaanan niya ay naglaho ng dahil sa tagpong yun. Habang magkayakap sina Alfonso at Mang Salvador, ay dumating naman si Pepe na may dalang sibat. O ano? Nasaan na mga aswang na yan? Meron pa bang kalaban? Magsilabas kayo kung matatapang talaga kayo. Teka, wala na. Napatay na namin ni tatay. Ang tapang mo naman. Sayang naman. Nahuli ako ng dating. Sandali. Oo nga no, parang napansin ko magkayakap kayo kanina. Teka. Huwag niyong sabihin. Kung ano nasa isip mo, Chong, tama ka. Okay na kami ni tatay. Magsisimula kami ulit. At sasanayin pa kita, Alfonso, hanggang sa ikaw na ang maging pinakamahusay na manunugis. Nakakatakutan ng lahat ng aswang. Aba, talagang ang nagbago ka na, Mang Salvador ah. Parang dati lang kung maliitin mo at sabihan ng masasakit na salita ang kaibigan ko ganun-ganon na lang. Pwede ba, Pepe? Okay na nga Kalimutan na natin ang lahat ng yun. Magsisimula nga kami ulit, di ba? Natatawang napakamot na lamang sa likod ng ulo si Pepe. Habang si Alfonso ay nag-uumapaw ang kasiyahan, hindi lang dahil marami silang napatay na aswang, kundi dahil alam niya na yun na ang bagong simula para sa kanila ng kanyang ama. Matapos ang matinding laban ni na Alfonso at Mang Salvador sa mga aswang, ay muling naging tahimik ang gabi sa kanilang baryo. Wala nang sumunod na pag-atake at ang takot na bumalot noon sa kanilang baryo ay tuluyan ng naglaho. Labis din ang naging pasasalamat ng lahat sa mag-ama, lalong-lalo na kay Alfonso. Hindi rin kinalimutan ni Alfonso na balikan si Mang Fidel upang magpasalamat at sabihin ang kanyang tagumpay. Labis na nasiyahan ng matanda sa magandang balita na dala niya. Tuluyan na ring naghilom ang mga sugat ng kahapon sa puso ni na Alfonso at Mang Salvador. Naging maayos na ang trato ni Mang Salvador kay Alfonso at sinanay pa siya nito ng gusto sa pakikipaglaban sa mga aswang. At dahil sa pangyayaring yon, ay napatunayan ni Alfonso sa lahat, lalo na sa kanyang ama, na hindi hadlang ang kapansanan upang maging bayani at gumawa ng kabutihan para sa ikabubuti ng mas nakararami.